19. Thursday. Yan. Anong oras na? 8:30 p.m. So, punta tayo ng 1 hour. Sorry. Punta muna tayo ng daily. Yan, daily. So, baligtarin natin yung paliwanag. So, ito lang yung papaliwanag ko. Ito. Dito ako mag-umpisa pala ng paliwanag. So, yan. Ngayon, from daily, asan itong ito. Asan ito pag bumaba ako ng 1 hour. So, yun yung practicing nyo. Pag galing ng daily, bababa ka ng 1 hour, kailangan makikita mo pa rin ito. Kasi ito lang naman yung sabi ko nga pag-aaralan natin ngayon. So, okay. Daily, 1, 2, 3, 1 hour. Yan. So, nasa na, di ba? So, pagka baguhan ka, mabibigla ka dyan. Dahil nga, parang biglang nawala. Lumaki, actually. So, gawin natin, zoom out. So, ayun siya. Ayan. Ayun siya. Pero nasa 1 hour na siya. Diba? Ayun. Tapos ito yung kanina. So, tandaan nyo lang itong line na to na blue. Yan. Yan ang support. At ito naman ang resistance. Yan. Kailangan na i-imagine nyo yung chart whether nasa daily siya. So, pag ganyan, zoom in. Yan. Yan. O nasa 1 hour siya. Zoom out. Yan. So, since ito lang yung pag-uusapan natin, so, ano ba ang nangyari? Pansinin natin yung nangyari, ano? So, di ba nagkaroon ng breakout kanina? Umaga. Ayun, no? So, ilang araw na nahihirapan siya dito. Ayan, nahihirapan niya, no? Halos dyan. Di ba, ayun, no? May hammer pa nga. May mga rejection, pero so, parang lumalabas ito yung pinaka-resistance niya. Ayan. So, gawin natin. Lagyan natin ng line. Ito, line. Lagyan natin doon. Ito yung, sabihin na natin doon sa hammer. Yan. Lagyan natin doon. Diba? So, parang lumalabas ngayon, ayun yung breakout. Ngayon, i-zoom. Ayan, zoom pa natin. So, ito siya. Ayan, ayan. Diba, nag-breakdown? Ang ibig sabihin kasi pag nag-breakdown, at least yung candlestick nag-close below the nilagay natin na support na to. Support kasi, paparating dito yung price na butas. Support siya kanina. Since nabutas na siya, naging resistance na lang siya. And then, yun nga, very significant yung pagkaka-close ng candle doon. Close, ibig sabihin, yung malaking candle. Yan. So, ang tendency niyan, babalikan niya yan dyan. Ang iba, akala nila, babalik kung saan nag-breakout. Hindi. Pansinin niyo, bumalik, di ba? So, yung iba, akala, dito babalik, pero hindi. Karaniwan yan, isasagad nila pataas yan. Actually, halos siya na ganyan, hanggang dito. Yan, yung green na yon. Kasi, kung ito ngayon yung support na naging resistance, yung iba nag-i-entry dito, nag-i-stop loss dito, nagpa-profit dyan. So, kung isasagad ng konti ng ganun yung price, stop loss ka agad. Kasi yung mga retailer, tumitingin dito sa resistance lang. Ulitin ko, Since yung price nag-break down dito, ito ngayon ang nagiging support na naging resistance kasi nasa ilalim na yung price. So, karaniwan, mapapansin nyo yun, lagi nyo papansinin, biglang naging breakdown nito kasi nga yung close nasa ilalim.
at ang laki nung candles na lumababa. So, babalik yan. At bumalik nga. Anong dahilan ba't bumalik? Because there is a rejection dito. Ayun, ang low. Pwede kasing ganun lagi yan. Laging merong binabalikan na o merong significant price area sa gawing kaliwa. And then bumalik. So, yung iba, mga retail trader, iniisip nila dito lang yan, hihinto na. Di ba? Katulad nito, minto. So, entry sila dyan. Stop loss dito sa taas. And then, TP sa baba. So, si market maker or institution, ang gagawin niya para ma-wipe out ito, isasagad niya ng konti yung price. Ayun, oh. And then, nag-break down, pull back. Rejection. O, di ba? Ito yung support na naging resistance. Tapos, biglang dumiretso. Ito, malaki, may kumita tayong mate kanina dito na almost 1,800 yata. Kaya, yung lesson na yun, no? Hindi, pinik niya. And then, ano na ngayon na nangyari, di ba? O, yun. Tapos, pagdating dito, di ba, ito yung sinasabi kong trend line. Yung iba, ang gagawin dyan dito, pag nakita na nasa trend line na yung price, ang gagawin, tulad nito kanina. Yan, tulad niyan, kanina, yan. Iba, magbabay na dyan. So, buy dito, stop loss dito, so, pwedeng TP dito, o kaya dito. Anong ginawa ng price, di ba? Sinibat. So, stop loss hunting na naman. Tapos tumaas at tuminto dito na naman. Ayun, sakto. And then bumalik na naman. So, asan siya ngayon? Kaya medyo critical na to. Kahit ako ngayon, nag-sell ako dito, pero lumabas ka agad ako dito. So, critical ito ngayon. So, this is 1 hour, and now is 8:38, magna 9. So, pwedeng ang gagawin ko na lang dito, maghihintay ako dito. Maghihintay ako dyan. Maghihintay ako ng candlestick na mabubuo mamaya somewhere here. So, subukan nating i-zoom in. O, yun. Di ba? This is now our support because of this. Yan. So, ano naman ang posibilidad na ito ay babagsak? Meron ba? So, posible, maghintay tayo dito ng this is high low, maghihintay tayo ng higher low dito. Pero posible rin itong bumagsak. Posible yon. Yan. Kaya, dalawa yung hihintayin natin dito. Yan. Yan. Ano yung hihintayin natin dito? Zoom in. Yan. Pansinin nyo, ha? This is high. This is lower high. This is low. This is lower low. And this is lower high. So parang may nabubuong trend, downtrends sa 1 hour. So, pag ito dumiretso dito, more than 50%, ibig sabihin, nag-open dito, red, tapos nag-close dito, hintayin yung bumalik. At pagbalik, nabuo na naman mga weak candles, or tapos biglang mayroong naging inverted hammer. At yung inverted hammer, ang body ay nasa ilalim ng trend line, malaki yung posibilidad na babagsak. So, isang posibilidad yan, ha? Dahil nagpapakita na siya ng downtrend line. Yan. Because of the high, lower high, lower high. Tandaan nyo yung downtrend, a series of high, lower high, lower high, and lower low, lower low, lower low. Ganon. Yun ang series niyan. Para masabi mong downtrend. Ano pa isang pwedeng maging dahilan para bumagsak ito? Pwedeng ito. Nasa daily tayo.
Di ba ito huminto dahil dito? So, ito din. Tapos, itong month ng May, di ba indecision? So, ngayon, bumabalik yung price dito. Saan bumabalik? Parang dito bumabalik. Somewhere here. Itong price na to. Di kaya pwedeng gumawa ng panibagong indecision. Kaya ang tendency pwede itong bumagsak. Probability lang ha. Or, kung hindi yan na mangyayari, kaya, so binibigyan ko kayo ng iba-ibang dapat bantayan. Kung hindi yan na mangyayari, zoom in tayo. Yan. Tanggalin natin to. Diba? Weak candles. Kung ito ay matatapos ngayon, weak candles, pwede tayong maghintay ng another weak candles or another hammer, and then followed by engulfing, bullish engulfing. So, dito, huwag kang pumasok. Dito, huwag kang pumasok. Kung gusto mo makasigurado, dito ka pumasok. Entry, stop loss, sa ilalim ng buntot, and then, take profit. Ilan yan? That is 634 pips. What is 1? Drop nyo yung 1. 6341 points. Drop yung 1. So, 634 pips. Yan yung isang posibleng mangyari. Okay? So, dalawa yung pwedeng posibleng mangyari. Pwedeng siya ay tumaas, pwedeng bumaba. Bakit naman talaga posibleng tumaas? Simply because itong trend na to. Yan. Tandaan nyo yung uptrend is a series of high, higher high, another higher high, and a series of low, higher low, and now nandito siya. This could be a possible higher low. Kaya lang, obserbahan nga natin. So, hintay tayo. Thank you.